In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya ay pumasok ng Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa pingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Na makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya ay karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ng ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling ng aking alipin, sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. At may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at tumarap sa makalpal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating pagninilay bilang Romano Katoliko, sa mabuting balita, sa unang pagbasa sa Korinto, at paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin ang isang Romanong kapitan na nagpapakita ng malaking pananampalataya kay Jesus. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon at kapangyarihan, kinilala niya ang kanyang kakulangan at pagiging di karapat-dapat na humarap kay Jesus. Ang kanyang pananalig, nagagaling ang kanyang alipin sa pamamagitan lamang ng salita ni Jesus, ay nagpapakita ng kanyang lubos na tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang mga salita, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Ay nagpapakita ng kababaang loob at malalim na pananampalataya. Dito ipinakita ni Jesus ang halaga ng pananampalataya na puno ng tiwala at kababaang loob na mga si Jesus sa pananampalataya
ng kapitang ito na sa kabila ng kanyang pagiging hintil ay nagpakita ng ganitong kalaking pananalig na bihira niyang makita kahit sa mga anak ng Israel. Sa ating buhay, tinatawagan tayo ng Ebanghelyong ito na magpakita ng ganitong uri ng pananampalataya. Isang pananampalatayang buo at wala pag-alinlangan sa kakayahan ng Diyos na magpagaling, magligtas, at magdulot ng biyaya. Ang pagiging mapagpakumbaba, kaya ng ipinakita ng kapitan, ay mahalaga sa ating paglapit sa Diyos. Kilalanin natin na wala tayong ibang may pagmamalaki kundi ang habag ng Panginoon. Sa unang pagbasa, ipinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang kahalagahan ng tamang disposisyon sa pagdiriwang ng Eucharistia. Binibigyan din niya na ang Eucharistia ay hindi lamang isang pangkaraniwang pagkain, kundi isang paggunita sa sakripisyo ni Kristo. Dapat itong ipagdiwang na may kaayusan at malasakit sa isa't isa. Tayo ay tinatawagan na huwag maging makasarili, pagkos tayo'y magkaisa sa pagmamahal at paggalang sa banal na handog. Paggunita kay Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Ngayon din, ginuginita natin sina Papa Cornelio at Obispo San Cipriano. Mga martir ng simbahan, sila ay nagpakita ng katapangan at tapang sa pananampalataya. Kahit sa harap ng pag-uusig at kamatayan. Ang kanilang halimbawa ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay isang biyayang dapat nating ipaglaban at ipamuhay ng may buong puso. Hinihikaya tayo ng mga pagbasa ngayon na pagnilayan ng ating sariling pananampalataya. Gaano kalalim ang ating tiwala sa Diyos? Handa ba tayong ipakita ang kababaang loob at pananampalataya? Ipinapakita ng Kapitan Romano, gaano natin pinahalagan ang pagdiriwang ng Eucharistia at paano natin ito isabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hinihikayat tayo ng mga santo na maging tapat at matapang sa pananampalataya at magtiwala na sa bawat hamon, kasama natin ang Diyos na gumagabay sa atin. Naway patuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya at tularan natin ang pananampalataya ng Kapitang Romano, ang katapangan ng mga martir, at malasakit ni San Pablo para sa simbahan ng Diyos. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!